Purihin ka, Panginoong makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sapagkat ikaw ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan sa kabila ng mga pagsubok namin pinagdadaanan. Sama-sama po tayong manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama, patawarin mo po ako sa mga pagkukulang na gawa ko sa iyo sa nakalipas na oras. Paglilinis, Panginoon, ang hinihingi ko po sa iyo. Linisin mo po ang aking puso kasama si Brother Frederick Pestosa. Panginoon, kami ng mga lingkod ay gamitin mo lamang bilang daluyan ng iyong mabuting balita. Ang iyong mensahe, Panginoon, kami at ang mga makikinig ay bigyan mo ng karunungan, kababaan ng kalooban, Panginoon. Ikaw ang maitaas, mabigyan papuri, mapasalamatan sa oras na ito. Friday Gospel, Lord. Come, Holy Spirit, we need you. Sa buong maghapon na kami napagod, na stress, kapag-isip ng mga negative thoughts, Lord, in Jesus' name pinakasaut ko, at tanging kapuspusan lamang ng iyong banal na Espiritu ang hinihiling namin sa oras na ito. Ikaw ang pinakamahalaga sa araw na ito, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng biyaya, ikaw ang nagbigay ng pag-asa, ang iyong habag at pag-ibig ang bumubuhay sa amin sa araw-araw. Lord, patuloy kang pumasok sa aming buhay. Marami kaming sakit espiritual na kailangan namin ng kagalingan. At sa oras na ito na makikinig kami ng iyong mabuting balita, tunay nga nagpe-perform ka ng spiritual healing sa mga puso namin nasugatan, mga puso namin nagduda. Pero salamat, Panginoon, ang pagtitiwala namin sa iyo ay patuloy mo itinatanim sa aming puso. Nawa, Panginoon, sa bawat araw na binigay mo sa amin, lagi kami maghanda sa paghahanda sa isang buhay na ganap at kasiyasiya sa langit. Nawa, lagi namin maisip ang lahat dito ay temporary lamang. At tunay na forever ay sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Ikaw ang Diyos na naglilinis, nagbibigay ng kalakasan. Hindi ka nagbago noon, ngayon, at kahit kailan, Panginoon. Come, Holy Spirit. Salamat, Panginoong Jesus, sa patnubay na iyong iniwan, ang banal na Espiritu na patuloy na magbibigay sa amin ng paggabay. Salamat, Panginoon, sa mga bunga ng Espiritu, lalo na ang pag-ibig na siyang magiging dahilan upang kami magbalik loob sa iyo. Nawa, seek first the kingdom of God. Wala tayo ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Yan po natin ang parangal, mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap, Panginoon, kung nais po ninyo ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Nais kong gumaling ka at luminis. At noon din nawala ang kanyang ketong. Pinagbilinan siya ni Jesus,
Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog ayon sa inuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na ikay magaling na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus naman ay pumunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel. At ngayon po, Friday Gospel po ang ating pagninilayan. At tunay nga ang Panginoon ay napakabuti sapagkat sa everyday Gospel na ipinagkakalog niya sa atin, lagi niyo pong tatandaan. Ito po, habang kayo ay nakikinig ng Facebook Live ng Gospel, nagpe-perform ng himala ang Panginoon. So, ang himala at pagpapagaling spiritual ng Panginoon na hindi lang noon sa kanyang kapanahunan. Hanggang ngayon po, ginagawa pa rin niya. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon kasi alam ng Panginoon yung mga nararamdaman natin. Siya lang ang tanging nakakabatid ng totoo. 100% na itong anak kong ito, itong kapatid kong ito, nasa pagsubok, kailangan niya ang aking pagpapagaling espiritual. Higit sa lahat, yan po yung mahalaga, yung espiritual na pagpapagaling ng Panginoon. Kasi yung mga physical healing, masasabi natin may katapusan niya. Pero yung spiritual healing, dadalhin natin yan hanggang sa kabilang buhay. So ngayon pong araw na ito ay makakasama po natin si Brother Frederick Prestosa na kung saan makapagbibigay po siya ng kanyang personal na pagninilay tungkol dito sa gospel natin. No? Ito po tungkol sa pinagaling ng Panginoong Jesus ang isang ketongin. So, kontakin po natin siya. Yan. Okay. So maraming salamat Panginoon sapagkat magandang gabi po, Brother Frederick. Evening po. Ay, pasensya na po. Tao lang. Dapat po kanina pa po ako nag-start 8 o'clock. Kaya lang po kasi kanina, libing ng nanay ko. Kaya yung mga ilang araw na puyat namin, nakatulog po ako. Pero anyway, maraming pong salamat sa Panginoon. At pwede na po kayo mag-start ng inyong pagdilay, brother. Apo. Magandang gabi po. Sige po, pwede na po kayo magsimula. Sa lahat po ng mga nakikinig or nanonood ay magandang gabi po sa inyo lahat. Muli po, ito po yung kapatid Brother Frederick Prestosa. Nais ko po pagnilayan natin yung Ebanghelyo na hinango po sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 5, talatang 12 at sa mga sumusunod. Okay. Makikita po natin dito the account of our Lord Jesus Christ na isa ito sa unang leprosy na pinagaling ng ating Panginoon. At dun sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay may kukonsider na ang sakit na ito yung mga kapatid ay walang kagalingan. No? Pag sa ay himala na ang magpapagaling sa ganitong sakit sa panahon ng ating Panginoong Yesus. At pag-usapan po natin kung ano po ba yung leprosy. No? Sa Tagalog, ang leprosy po ay tinatawag na ketong. May mga lugar kung saan dinadala ang mga may sakit na ketong. Dito sa Pilipinas, naalala ko nung preacher pa ako sa El Shaddai, may mga outreaches kami na mga lugar kung saan dinadala yung mga may ketong. Una dito sa may Tala, boundary po ito from Fairview to Bulacan, San Jose del Monte, parang gano'n. Ang isa naman ay sa Palawan. Naalala ko yung mga experience namin noong time na yon. Pagka pumupunta po kami sa mga lugar na yon, ay makikita mo yung mga itsura ng mga may sakit na ketong. Para po silang
na parang nalulusaw na kandila, no? Yung sugat nila at yung mga gumaling na sugat, nauupos yung kamay, parang putol na yung mga kamay, yung itsura ng kanilang mga mukha, deformed na. Tapos, kung hindi mo naiintindihan kung ano yung leprosy, pagdating mo doon, yung magsiserve sa'yo para magpakain, ay baka hindi ka kumain. Amen. No? Pero nung time na yun, dahil naiintindihan natin, sa panahon ngayon, hindi na po ganun kagrabe kasi nagagamot na po ito. No? Pero po sa panahon ng ating Panginoon, ay ang mga ganitong klaseng sakit ay cast out sa society, sa public, no? Kaya kasi ang ketong nagsisimula ito dun sa mga nasisirang nerves. Tapos magiging manghit siya. Tapos hanggang sa magsugat, hanggang sa yung sugat ay nabubulok na. Yung mga dead cells ay nag-iitsurang mga bulok na balat. No? So, ang order po dito ni Moses noong time na sa mga Israelita, ang instruction po sa mga gitong sakit ay magpapa-examine sa priest, no? Sa Leviticus 13 verse 2 and 3. Ang mga ganitong sakit ay magpapa-examine sila dun sa mga priest. Tapos, kung makikitang infected, the person who has the disease shall wear torn clothes and let the hair of his head hang loose. Kumbaga yung magsusuot siya ng punit-punit na damit at ilulus niya yung kanyang buhok. At kapag siya ay maglalakad sa publiko, ay magsisigaw siya ng unclean, or hindi ako malinis. And then yung mga tao ay iiwas sa kanya. And meron pa nga, hindi ko alam kung saan lugar, somewhere in Europe, parang noong time na yun, may bell yung mga taong may leprosy, may bell sa paa. Na kapag naglalakad sila ay tumutunog yun, yung mga tao umiiwas. Pero sa panahon ng Panginoon, yun nga po, yung iiwas yung mga tao at yung may sakit na ketong ay magsasabi na hindi ako malinis at mamumuhay siya outside the camp sa labas ng Jerusalem o sa labas ng lugar ng but sa outside the camp, dun siya mamumuhay. At sa Leviticus chapter 13 verse 46, the leper was considered utterly unclean, physically and spiritually. So mga kapatid, ito pong pagdating sa ating Panginoong Jesus, makikita po natin na may lumapit sa kanyang isang ketongin. At ang tanong niya ay, Jesus, kung ibig niyo po na ako gumaling, ako po ay gagaling. Kaya nga po, para gumaling ang taong ito, makikita natin na sinasabi dito sa ating Ebanghelyo na si Jesus, hinawakan niya ang taong may ketong, which is bawal, no? Bawal ito. Kasi po nakakahawa po itong sakit na ito. Kahit naman kahit nung dito sa lugar natin, kapag kayong ginagamit nilang plato, kutsara, o lahat ng ginagamit nila sa pagkain or damit, higaan, isiniseparate during ng kanilang treatment. No? Kasi hindi ka pwedeng gumamit ng mga gamit nila because nakakahawa talaga siya. Although talagang napapagaling na, pero napakahaba ng therapy para panahon para magamot itong klase ng sakit. No?
So sa Luke 4, verse 13, nilagay ang kamay ng Panginoon, hinawakan siya. At sinabi ng Panginoon, I am willing to cleanse. Immediately, yung leprosy, gumaling. At sinabi ni Jesus na humayo ka, pasuyo ka, pasuri ka sa mga tawag dito, sa mga priest, at upang sila yung magsabi na tunay na ikaw ay magaling na at mag-alay ka. Ngayon mga kapatid, alam natin na sa mga panahon ngayon, nagagamot na po itong ganitong klaseng sakit. Ngunit bakit pinahayag sa atin ang mabuting balitang ito? Mga kapatid, sa panahon ng, sabihin natin, titingnan natin yung spiritual aspect, ay maikukumpara po natin ng leprosy po ay katulad po ng ating mga kasalanan. At ang leprosy ay katulad nga nagsimula lang sa nerve, namanhid, tapos nabulok, no? Ganon din naman po mga kapatid, kung titingnan na po natin yung spiritual leprosy, tatawagin ko po itong isang spiritual leprosy. Yung tayo po ay nagsisimula sa maliit na kasalanan, tapos hanggang sa nawawala na po yung ating, dito yung guilt feeling. Yung guilt feeling nawawala na. Ibig sabihin parang may kumpara sa pamamanhid. No? Amen. At nagiging manhid na tayo dun sa kasalanan na yung ginagawa natin. Hanggang sa naging hobby mo na to, at yung hobby mo minsan nagiging buhay mo na. At kapag naging buhay mo na ito, mga kapatid, alam niyo po ba na the absence of God in our life is yung hindi ka na nakukonsensya. Amen. Kapag hindi ka na nakukonsensya, mga kapatid, iba na ang sumasapi. Hindi na espiritu ng Diyos, hindi na banal na espiritu, kundi ibang espiritu na ang sumasapi sa iyo. At ang kabuuan ng iyong pagkatao, mga kapatid, ay wala na ang Diyos. Hindi ka na nakukonsensya. Kaya pagka yung sa taga-outreach kami sa Batangas, sa kulungan, nandun yung lahat ng klase ng tao na makasalanan, no? Pero kung titingnan mo sila as makasalanan, as parang kumbaga sa sakit ng leprosy, parang iiwasan mo rin talaga sila. Amen. Ayaw mo makisalamuha sa kanila. Meron kaming mga kasama sa choir na ayaw pumunta doon kasi nababastos sila. No? Kaya yung pag nag-outreach kami doon, noong unang pasok ko doon, yung pang nagsisimula na yung gawain, meron pang kumakain, may nagpaparaha pa. Yung iba sumasama, yung iba nag-join. Kasi ang setup doon, nandun sila sa rehas, pero nandun kami sa labas, in front of yung kanilang rehas. That's, yun, nag-prayer meeting, kumakanta. Yung iba nag-join, yung iba tuloy sa kanilang ginagawa. At na-share ko itong gospel na ito. I think sa Matthew ko yata ito pinuha. At na-share ko ito. Tapos ang sabi ko sa kanila, no, walang nilikha ang Diyos na likas na masama. Amen. Nilikha ang tao bilang kawangis ng Diyos at mamumuhay siya na kasama dapat ang Panginoon, ang Diyos. No? Na kung saan yung paraisong nilisan ni Eva at Adan, mga kapatid, ay ginawa para sa kanila, para sa tao. No? At walang taong likas na masama. Amen. Nagsimula lang ito sa maliit na bagay na pag-commit, o sabi natin nagsimula sa pagkupit ng pera sa purse ng nanay mo. Tapos hanggang sa nakakagawa ka na ng palaki. Nagle-level up yung pagnakaw, yung pag-commit mo. At kapag ito ay nakaramdam ka na ng pamamanhid, na nagagawa mo na lang ito nang hindi ka na nakukonsensya, mga kapatid, ito na, sakit na. At matindi na, malubha na ang sakit na ito, mga kapatid.
malubha na yung kasalanan. At ang kalagayan ng taong ito ay kampante na siya sa kanyang kalagayan na siya'y isang magnanakaw o siyang mamamatay tao. No? At humahantong dun sa mga ibang tao na hindi na sila nakukonsensyang kumitil ng buhay. Amen. No? At yun, humantong sa kulungan. Sabi ko sa kanila, alam niyo, hindi kayo mahuli ng Diyos sa labas. Pero dito, Sa loob. nahuhuli kayo ngayon ng Panginoon. Amen. And then, yung pagbalik ko ng second time around, na nandun ako sa pweso, sabi niya, okay, na si brother, ayos natin. Yan. And I'm happy kasi yung bang nabawasan sila doon talaga. Actually, umunti talaga sila doon. Yun nga, sinishare ko po ito because sabi ko nga, kapag wala na yung Diyos sa buhay natin, mga kapatid, yun na yung sinasabing wala na tayong konsensya, yun na po yung palatandaan na wala na talaga ang Diyos sa ating buhay. Excuse me, pero actually, hindi naman siya nawawala. Excuse me. Nandyan lang ang ating Panginoon. Hinihintay lang na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Ngayon, tanging si Jesus lang ang makapagpapagaling sa atin. Amen. At tanging ang Panginoong Jesus lang ang siya magpapalaya sa atin. Lalong-lalo na sa ating karamdaman, ang ating mga kasalanan. At ginawa ito ng ating Panginoon nung siya ay napako sa krus. At bago pa yun ay ipinakita na niya ang kapangyarihan ng Diyos. Excuse me po. Kung willing po tayo, siyempre, ang unang gagawin po natin is lumapit tayo sa Panginoon katulad ng ginawa ng kitongin. Kailangan na gustuhin natin na tayo ay hipuin ng Diyos. Unang-una kailangan natin willingly na i-allow natin na ang Panginoon sa buhay natin. Kasi unless na kumbaga hindi natin ibigay ang buhay natin sa Panginoon, then God has nothing to do with cleansing and healing. Wala siyang magagawa unless isurrender natin yung buhay natin. Katulad ng ginawa ng kitongin, no? Sinurrender niya yung kanyang buhay. Sinabi niya na kung gusto niyo po na gumaling ako, yung faith ng leprosy, pero willingly lumapit siya, sinabi niya, naniwala siya na pagagalingin siya ng Panginoon. Pero ipinakiusap niya, if thou willing, sabi niya, na to cleanse me or heal me, ay magaganap. Kasi di ba, ang Panginoong Jesus nagbigay sa atin ng example ng panalangin doon sa Garden ng Gethsemane, no? Yeah. Na kahit na sa kabila ng merong will ang Diyos na iligtas ang tao sa pamamagitan niya, ano ang panalangin ng ating Panginoon? Sa palagay mo ba, kung babasahin mo yun, parang makikita mo ba doon na gusto ni Jesus na iligtas tayo? Kung babasahin po natin yun sa Luke, no, sabing ganun, sabi ng ating Panginoon, Lord, Ama, kung lulobin niyo po, alisin niyo sa akin ang sarong ito. Amen. Nakita niyo, sabi nga, he was in agony. Hirap na hirap ang kanyang physical na katawan, nananalangin siya, na halos ang kanyang pawis ay animoy patak ng dugo. At nagsasabi siya na, Lord, if thou will remove this cup from me, sabi niya. Pero yung prayer ni Jesus Christ na yun, sabi niya, but not my will, but yours be done. Sa lahat ng panalangin natin, mga kapatid, malapit tayo sa ating Panginoon, lagi nating i-consider na kung ano ang gusto ng Diyos. Kung anong gusto ng Diyos sa ating buhay. Minsan kasi parang pag nagpe-pray tayo sa Lord, sabi natin, Lord, gusto ko po magbago na po ako.
Yung ganun, di ba? Amen. Simpleng prayer na gusto ko magbago. Magbabago na po ako, Lord, hindi na po ako magnanakaw. Puro ako, di ba? Yung puro effort Ay, mo, totoo parang po ganun. yan. Pero, the moment na sinabi mo sa Lord na, Lord, hindi ko na Let your kaya. will be done. Binibigay ko na sa iyo ang buhay ko. Baguhin mo na ako. Amen. Kapag Napakaganda. sinabi mo yung prayer na yun, parang i-give up mo na yung free will Amen. mo. Yung free will mo na nire-respeto ng Diyos na hindi niya pinakikialaman, yung free will na yun, mga kapatid, isinurrender mo sa Lord. Lord, ikaw na bahala sa akin. Pukpukin mo ako. Baligtarin mo ako. Ilagay mo ako sa washing machine. Any direction. Oo, totoo po yan. Totoo yan. Totoo. Pag binigay mo ng buhay mo na gano'n, mga kapatid, wala na. Wala na. So, ito na, sinusurrender mo na si Lord na ngayon ang kikilos para mag-lead ka. Amen? Kaya yung ginawa na nung ito ngayon, sabi niya, if thou will, Lord, you will cleanse me or heal me, magaganap, mangyayari po ito, Panginoon. At yun nga po, sinabi ng Panginoon, hindi po siya, Luke 4:13, hindi po siya, sabi niya, gusto kitang gumaling. Amen. I'm willing to cleanse him. Immediately, the leprosy led him, umalis, at Jesus know this, so he put his hands and touched him. In fact, the word is much stronger than a touch. Kung tutusin, mas yung word, di ba, mas malakas. Pero hindi lang yun, hinipo pa siya. Yan. Napakahalaga nung lalo na pag nagpe-pray over tayo, napakahalaga po nung touch, no? Yung healing touch. Although yung word pa lang ay magpapagaling na, pero yung touch, importante po yun. Kaya ito po, kung sabing gano'n, magpasuri ka, gumaling ka na, magpasuri ka. Bakit? Kasi nandun pa rin tayo sa time na hindi pa po ganun ka, sabihin yung leprosy, hindi pa, wala pang cure. No? Only the miracle will cure those leprosy. Yung dun pa lang, time na yun, wala pang gamot. So ang inaasahan lang is yung himala. At naghimala ang Panginoong Hesus sa ketongin na ito. At kailangan pa itong patunayan sa mga priest na siya'y para iparin na niya yung damit na punit-punit at ipakita na siya'y malinis na. Okay. No? Kung pwede na siyang makisalamuha sa mga tao, pwede na siyang maglublob doon sa ilog, no? Mga kapatid, makikijoy na siya. Kasi bawal sa kanilang lahat yun. So yung kasalanan kasi, yan ay siyang maghihiwalay po sa atin sa Panginoon. At kung minsan, mga kapatid, dahil sa mga kasalanan natin nagagawa, minsan nahihiwalay po tayo sa community natin, sa kasama natin, sa pamilya natin, nalalayo, hindi lang sa kalooban, hindi minsan pati sa physical na pagkakalayo ay nagkakalayo-layo. No? At may mga taong iiwas sa iyo. Amen. Lalo, hindi mahirap na malaman pag sa panahon natin ngayon. maraming CCTV sa kalye, sa kapitbahay na mga chismosa. CCTV yan. Talaga mabilis kumalat yung balita. Yan. Ang ginawa niya, ganyan. So, yung mga tao, iiwas sa iyo. So katulad ng ginawa ng Panginoong Yesus, mga kapatid, yung mga ganitong klaseng tao ay ito po yung nangangailangan ng mga katulad natin. Kaya tayo hinirang ng Diyos, tayong mga naglilingkod sa Panginoon. Ang talagang purpose ng buhay natin ay ang mga tao ito. Yung mga outcast, yung mga hindi makalapit sa Diyos. Amen. Kasi minsan yung meaning ng intercessory or intercessor or parang pag sinabi intercessor, prayer kagad. No. Hindi lang prayer, mga kapatid. Pag sinabing intercessor ka, tagapamagitan ka, lalong-lalo na ikaw ay gagamitin ka para yung mga taong hindi makalapit sa Diyos, walang kakayanang lumapit sa Diyos, ay ikaw ay yung magiging instrumento para makalapit sila sa Panginoon. Itong programa na ito, malaking bagay ito dahil
Hindi man sila makapanood ng live ngayon, later on may makakapanood din. May makakabasa rin, may makakapakinig din. At magiging tulay ang programang ito para yung mga taong, wow, meron na palang time na napapakamatay na pala. Amen. And then, Totoo yan. narinig niya yung Word of God na to. Tapos magkakaroon ng pag-asa. Kaya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Katulad ng Panginoong Jesucristo, no, bago siya lumisan, yung kanyang gawain ay iniiwan niya sa atin. Yung kanyang gawain, yung mission ng Panginoon ay ipagpapatuloy natin. At hahanapin natin yung mga taong katulad nito. Or kung hindi man, isuriin natin ang ating mga sarili kung tayo ba'y malinis na, tayo ba'y magaling na, karapat-dapat na ba tayong lumapit sa Panginoon? Karapat-dapat na ba tayong tawagin na mga lingkod ng Diyos? Karapat-dapat na ba tayong tawagin na mga alagad ng ating Panginoong Yesus? No? At sa pamamagitan nito, mga kapatid, tayo naman ang humanap dun sa mga tao hindi makalapit. At mayroon ding spiritual leprosy. Yung meron din silang karamdamang pang-spiritual. At kailangan nila tayo, mga kapatid. Amen. So kung tayo po ay mamamagitan para sa kanila, ay isipin natin na dumaan tayo sa ganong proseso. Isipin natin na kalooban ng Diyos ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Yung pong paglapit natin sa Panginoon ay hindi aksidente. Ito po ay pagtawag ng Diyos. No? Ito po ay sinadya ng Diyos dahil hindi po tayo makakalapit sa Kanya kung hindi niya luluobin. Amen. Totoo yan to. Dahil sa kalooban ng Diyos na tayo ay makalapit sa Kanya, gayon din naman, may mga taong ipinadadala ang Diyos na katulad nga nito, na hindi katanggap-tanggap, na nakakadiri, na ay hindi niya deserve na magkaroon ng care, parang ganun. Parang gusto mo yung, lalong-lalo na yung mga taong, di ba napapanood natin sa Facebook minsan, yung nagagalit tayo, lalo yung mga pagpapatay ng... Oo, totoo yan. Parang totoo. gusto mo rin, Diyos ko, Pero dapat habag ang binibigay doon eh. Oo, tama yun. Oo, tama po yun. May sakit spiritual eh. Totoo yun. Kung pwede lang ikaw na yung bumalat ng buhay dahil napakasama nung ginawa. Pero alam totoo ko, brother, dapat pala kaawaan, hindi dapat kamuhian. Yes po. Opo. Pagka po yung ganun, yung feeling natin, yung puso mo daw ganun, yung mga taong outcast ay, kaya ay pinadala ng Diyos sa iyo dahil ikaw lang ang pwedeng tumanggap doon. Amen. Amen. Ikaw lang ang makakaunawa doon at ikaw lang ang pwedeng maging shelter niya sa kalagayan niya ngayong time na yun. Kaya lahat ng tao na pinadadala sa atin ng Panginoon, hindi po yan aksidente. Kasi dito mapapatunayan natin kung tayo ay malinis na rin. Amen. Sa pamamagitan nila. Diba? Lalo spiritually, dito natin makikita kung talagang tayo ay malinis na rin. Ganun naman ang Diyos eh. Paano mo lalaman maganda ka? May napadadalang ka ni Lord na medyo hindi maganda. Oo nga. Pinapangarap mo. Totoo po yan. Paano mo malalaman puti ka? Kailangan makatabi mo, maitim. Opo. Totoo. Diba? Diba? So yun lang po. Paano natin mapapatunayan na tayo po ay nasa atin ng Diyos? Mapapatunayan lang natin ito, mga kapatid, katulad ng Panginoong Yesus, kapag may lumapit na rin sa atin. No? Remember, meron po tayong sin of omission, no? Di ba yung sabi nga, kapag may pinalapit sa iyo, check na may magagawa ka doon. Hindi mo dapat pinahihindian yung mga ganitong pagkakataon. Dahil kasalanan din po na pahindian ang mga taong lumalapit sa atin. Kaya sino man, anumang ang klase ng tao nakakasalamuhan natin, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo may spiritual leprosy. We have to take care of each other. Para sa panahon na ito, mga kapatid, kailangan ng mga tao ang mga pusong galing sa Diyos. Amen. Ang puso na katulad ng sa Panginoong Yesus. Kaya
Siguro ito lang po yung may share ko sa inyo. Sana po ay isa lang naman ang mission natin at isa lang ang inaantay natin ngayon na yung magbalik ang Panginoon. Diba? Sabi natin, tapos na to eh. Tapos na to. Tapos Si Kristo na namatay, si Kristo na buhay. Ang inaantay na lang natin, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. So while we are waiting, we have to take care of each other. Kailangan nating tulungan ng bawat isa. Magpalakasan daw tayo, magtulungan, sabi ni Pablo, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. At sa pagbabalik niya, mga kapatid, dito na nating mapapatunayan yung lahat ng mga alleluia natin, praise the Lord natin, yung preaching natin, dito na natin mapapatunayan because someday we will be in heaven, standing at the presence of God. Pero sana po, ito lang po yung masasabi ko, sana po, sama-sama tayong lahat. Wala pong may iwan sa atin, mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, suriin natin ang sarili natin, kung free na ba tayo sa ating mga leprosy o yung mga kasalanan natin, malaya na ba tayo, at tunay ba tayong mga lingkod ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Sister Angelica. Pagpalain ka po ng Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. God bless po. rin po, Panginoon, maraming salamat, Brother Frederick. Yan po si Brother Frederick at na ako naman, talaga namang wala kang itatapon sa mga sinabi niya. Ako'y nakinig mabuti mula nung umpisa hanggang ngayon, katatapos lang yan. No? Suportahan ko na lang po yung kanyang mga sinabi kasi sabi ko nga, lahat maganda di ba? Pero alam po nyo, totoo yan. Kasi po, yung umampon sa nanay ko ay isang leprosy. Kaya alam ko po yung ketong na yan. Kasi nung maliit ako, nadala po ako sa Palawan, sa Kulyon. Sa Kulyon po, nandun talaga noon yung mga talagang tapunan. Yung talagang hospital ng mga may ketong. Kaya kitang-kita ako nung maliit ako, nagtataka nga ako, bakit yung lola ko, yung mga tao doon, yung mga kamay, wala silang daliri, o yung pangapaan nila, walang daliri, yung iba pa nga, wala na yung buong kamay, yung siko na lang yung umpisa. So talaga nag-wonder ako, bakit ganun. Pero kamukha ng sinabi ni Brother Frederick, ganyan tayo. Buo yung mga kamay natin, buo yung mga paa natin, physically. Pero hindi natin alam, meron pala tayong ketong spiritually na unti-unting kumakain sa ating espiritu, sa ating pagkatao na hanggang sa, yun na, hindi natin alam mamaya leeg na lang pala. O natitira, no? Ganun po yung kasalanan At ang maganda pa sa sinabi ni brother, yung sa kulungan, ako, sa totoo lang, sabi nga may mga ka-brother ako, sabi ko, pagka nag-face-to-face, gustong-gusto ko talaga mag-preach sa kulungan. Bakit? Andun kasi lahat ang iba't ibang uri ng spiritual na sakit. Sakit ketongin, sakit ng pagkabulag, spiritual blindness. Hindi ba? Pero napakabuti ng Panginoon. Napakabuti niya. Kaya nga, isa pa sa mga sinabi niya na kapag daw tayo, ngayon sa social media, di ba, uso-uso yung mga, grabe naman, pulis pumapatay ng mag-ina, yung tatay, pinatay, binigti yung mga anak, tsaka yung asawa. Tapos ito na, itong latest news na, yung flight stewardess na talagang, di ba, namatay, no? At iimbestigahan pa. Ang natutunan ko po dyan, simula nung nakilala ko yung Panginoon, hindi ako nagko-comment ng masama. Bakit? Kasi pinakita sa akin ng Panginoon na kapag ang kapwa natin nagkakasala, huwag tayong magagalit sa kanila. Kahit pumatay pa sila ng kapwa. O kahit pa sabihin natin, pamilya natin yung pinatay nila. Bakit? Sapagkat may isang Diyos na siya lang yung may karapatang magparusa, siya lang yung may karapatang maghusga. Tayo, pareho tayong makasalanan. Hindi nga lang tayo pumatay kamukha nila. Pero let's face it, meron tayong kanya-kanyang kahinaan, kanya-kanyang kasalanan. Di po ba? Napakaganda na isa pa sa mga sinabi ng Brother Prestosa na dapat kung gusto natin talagang gumaling, di ba? Willing tayong isuko lahat. Kasi si Brother Frederick tsaka ako, naranasan ko kasi yan kasi sinishare po namin sa inyo yung personal experience namin with God.
Kaya pala kami hindi makaalis-alis sa aming bisyo, kaya pala hindi kami makaalis-alis sa mga galit na meron kami. O kayo, di ba? Ano ba ngayon ang kasalanan na meron kayo na hindi nyo pa rin maalis-alis 2020-2021 na? Kasi hindi God's will, kundi human will ang nangingibabaw sa atin. At kapag yung puro human will, yung gusto ko to, nasaktan ako, gaganti ako, nainggit ako, pag puro ako pa lang sinasabi natin, wala talaga mangyayari. Diba? Ang pagpapagaling ng Panginoon ay lagi nandyan, pero hindi tayo gumaling-galing. Minsan pa nga, the worst, pabalik-balik pa nga tayo sa ating kasalanan. Kasi nga, laging yung atin, yung human will. Di po ba? Sabi nga ni brother, ako talaga nakikinig sa kanya, bakit kahit bagong nagising nga yung diwa ko eh. Ang sabi ni brother, tingnan mo ang Panginoong Jesus, nung manalangin sa hardin ng Gethsemane, malapit na siya ipako sa krus, di ba? Sabi niya, alisin mo sa akin ang sarong ito. Ibig sabihin, bilang anak ng Diyos na nagkatawang lupa, talaga namang mahirap yun eh. Di po ba tayo ipapako sa krus, no? Ang sakit kaya nun. Yung matalisod ka lang eh. Di ba sabi nga yung sakit ng kalingking eh, damdamin ng buong katawan. Pero kitang-kita ang magandang halimbawa na ipinakita ng Panginoong Jesus. Hindi yung kalooban ko, Ama, kundi yung kalooban mo. Actually, paborito kong version eh. Di po ba? Napakaganda po niyan. Kaya sa tuwing may nangyayari sa buhay ko, at palagay ko sa buhay ni Brother Frederick, lagi niya sinasabi, Lord, ito yung gusto ko, Lord eh. Gusto ko to, Lord. Pero kung ayaw mo, tapon mo, Lord. Itapon mo. At yung will mo ang mangyari. Kung minsan mahirap lang intindihin ang mga pamamaraan ng Diyos, na akala natin, pinaparusahan tayo, na akala natin, hindi na ba tayo mahal ng Diyos, na akala natin, bakit ako, hindi na lang yung kapitbahay namin na mas masama. Diba? Pero huwag natin kakalimutan na sa bawat pagsubok, mas nagkakaroon tayo ng 100% opportunity na makasama ang Panginoon. Amen. So maraming salamat po, Brother Frederick. Talaga, na-bless ako talaga. Ako, kasi nakaka-relay ako sa mga sinasabi niya eh. Yung pala ang sekreto ng pag-ibig sa Panginoon. Yung pagpapaubaya ng lahat. Pag sinabi ni Lord, tayo, upo, at hindi ka nagre-reklamo. Yun, isa pa, yun yung may babahagi ko. Yung bang pagka nakarinig ka ng salita ng Diyos, halimbawa sabihin wag magpatawad ka. Ibigin mong yung kapwa. Gumawa ka ng mabuti sa yung kapwa. Yung bang, ang set of mind natin, tsaka spirit natin, yes Lord. Yung tipong parang, wala ka ng katwiran. Kasi, ang utos ng Diyos ay perfecto. Kaya wala ka lang tayo isasagot kundi, yes Lord. Hayaan mo. Ano man yung pagsubok na meron tayo dito, sandali lang yan. Ang kapalit naman yan ay buhay na walang hanggan. Amen po. So sana, sa Friday Gospel, magnilay tayo. Ano ba yung spiritual na ketong sa buhay ko na dapat ko nang alisin? Para sa ganun, tuluyan na akong gumaling at maipakita ko sa aking kapwa na ako'y gumaling hindi dahil sa sarili kong kakayanan, kundi dahil may isang Diyos akong sinampalatayan. Isang Diyos na pinagkatiwalaan. Amen po. Every time na gumagawa po tayo mabuti, ang Diyos ang nabibigyan po natin ng parangal at pasasalamat. Kaiiwan ng Friday Gospel ang isang katanungan. Suriin natin, pagnilayan natin, Lord, ayokong maupos na parang ketong na unti-unting naagnas. Buhay pa ako, naagnas na yung aking spiritual na kaugnayan sa iyo, Panginoon. Pero, ang mabuting balita, kahit gaano kasama ang isang tao, walang hindi kayang pagalingin ang Panginoon. Kaya wag natin sasabihin na hindi ko kayang tanggalin tong bisyo na to, hindi ko kayang magpatawad, hindi ko kaya tong pagsubok mo sa akin, Lord. Hindi totoo yan. Yan ay bulong ng dyablo na gusto lamang sirain, wasakin ang ating pananampalataya, pag-ibig sa Panginoon. Ngunit ang Panginoon, hindi siya nagsasawa na mag-perform, mag-execute ng spiritual healing, lalo na sa itong oras na ito. Facebook Live, nagpe-perform yan. Siguro spiritual, mayroong spiritual blindness ka, meron kang, yung spiritual leprosy, ay, sabihin lang natin sa Panginoon, pagalingin mo po ako. Alam ko, gagaling ako sa iyo. Pero wag natin kakalimutan na sa bawat panalangin natin, do your prayer. Sapagkat nasa taong gawa, nasa Diyos ang Ama. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Salamat Panginoon muli sa pagpapaalala mo sa amin
na hirap kaming tanggalin ang mga bagay na ayaw mong makita sa amin. Mga bisyo, mga kawalan ng pag-asa. Pero, Panginoon, napagtagumpayan mo ang lahat. Amen. Kaya mapagtatagumpayan namin kung patuloy naming isusurrender sa iyo ang aming will and let your will be done. Dalangin ko, Panginoon, ang may mga physical na karamdaman ay pagalingin mo, Panginoon. Pero higit sa lahat, ang dami-daming tao. Kung maraming tao na may sakit sa hospital, physically, pero sa lahat, mas marami ang tao may sakit spiritually. Pagalingin mo kami, Panginoon, sapagkat willing kaming magpagamot sa iyo. Ito pong dinadanas namin pandemic, Panginoon. Dalangin ko na ito'y magkaroon ng katapusan na in your time, in your will. Pero habang nadadanas namin itong pandemic na to, patuloy kaming magpagamot sa iyo, Panginoon, spiritually. Napakahalaga nun. Sa lalo ng panahon ng pandemic, yung spiritual life namin ay lumalago sa pamamagitan ng pag-ibig namin sa iyo at pagsuko ng 100%. Manalangin po tayo sa panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Napakaganda ng kumbaga sa pagkain busog na busog tayo kung talagang sineryoso natin yung pagpapagaling ng Panginoon. At huwag kayo mag-alala, no? Lahat yan ay mapagtatagumpayan natin. Sabi nga kung kasama natin ang Diyos, kung kanig tayo sa Diyos, sino ang laban sa atin, po ba? So, konting announcement po. Yun po, pakishare na lang po itong Friday Gospel sa inyong timeline para naman yung mga spiritual illness o sickness ng mga Facebook friends nyo po ay magkaroon din ng kagalingan. Yan po isang utos na dapat nating gawin sapagkat Great Commission. Ipalaganap ang mabuting balita. Ako, ikaw na nakikinig, dapat nating ipalaganap through social media. Napakadali na, no? Kaya punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Mag-subscribe na po kayo para makapag-live naman po ako sa YouTube. Alam niyo po ba na kailangan ko naman 1,000 subscriber para makapag-live ako sa YouTube. Ilan pa lang ang subscriber ko ngayon? 100 pa lang. So sa tulong po nyo, magtulungan po tayong i-viral ang salita ng Panginoon. At inibitahan ko po kayo sa January 10, 8 p.m. ay makakasama ko po si Brother Ding Alban at ang topic po niya ay tungkol sa mga normal na ginagawa nating mga tao na akala natin normal lang, pero hindi pa, yung pala kasalanan. So marami yan, no? Laganap yan sa buong mundo. Nakala natin na, nakakita ko ginagawa ng sikat na artista, ng politiko, ng tao. Tapos ginagaya na natin. Yun yung sinasabi na majority na yun po ang mali. Kaya sana po sa January 10, Sunday po yun. 8 o'clock ng gabi, samahan niyo po kami. At ako, of course, di mawawala ang Sunday Gospel. Magsa-Sunday Gospel po ako ng 1:00 ng hapon sa Sunday. Kasi yung 8:00, ibibigay ko po yung kay Brother Ding Alban. Ayun po. Maraming pong salamat. Nawa na bless po kayo at nakapagnilay kayo sa mabuting balita. At bukas po kung lolobin ng Diyos, kagigising ko lang, January 9, 2021, Saturday Gospel. Ako naman po ang makakasama nyo sa 30 minutes na pagninilay ng Panginoon. Maraming po salamat. Huwag po natin kalimutang magdasal at humingi ng tawad sa Panginoon. Isa po yan sa mga paraan upang tayo ay linisin ng Panginoon spiritually. To God be the glory.